I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello Universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. Meron tayong upload pages, updates. Alam po natin, very viral ang DPWH dahil sa kapalpakan ng ibang proyekto, kagagawan po ng mga contractors, tsaka yung kasabwat ng mga ibang politician, not all naman, no? And sa mga ibang opisyal ng DPWH na yung iba ay tinanggal na ni Secretary Bunuan. Well, anyway, dahil dito sa flood control na ito, viral, no? Dahil nung yung mga contractors na ito, same din sa contractors nung nakaraang administration. So, ibig sabihin, maraming palpak. Ito ang delikado kasi baka maraming tulay or mga proyekto ni Digong na palpak. So, nakita na natin, yung Tuba Benguet, palpak. Gawa ni project ni Digong yan, no? Alam niyo naman kung sino secretary, tulad ng footbridge ng Pasig, dating Digong, Duterte admin, nga, project po nila yan, tumakas na sila, nawala na yung pundo. At siyempre, yung Kabakan, Isabela, palpak, panahon ni Digong po yan. And of course, ang Iloilo flyover, Aganan at saka Ongka, flyover, palpak, panahon pa ni Digong po yan. Sino po ang mag-aayos niyan? Walang iba kundi si Pangulong Marcos Jr. So dahil natuklasan niya po ang mga kapalpakan ng contractors na kasabwat, ang ibang mga opisyal ng DPWH, ako 100% walang kinalaman dyan si Secretary Bunuan. Ibig ko sabihin, yung pagnanakaw sa pundo, no, malabo mangyari po yun, no, mga opisyal, ibang opisyal maari. So dahil dyan, marami naman din po nagawa ang DPWH, katulad nito, Governor Cummins MCLL Highway and Veterans Avenue Flyover, Zamboanga City. Ayan, no, 'di ba? Anong sinabi po dito mga kababayan? Courtesy po ng DPWH. Sabi dito, DPWH Infrastory, Zamboanga City's first flyover eases traffic. 'Di ba? The newly completed Governor Cummins MCLL Highway Veterans Avenue Flyover is easing traffic congestion and improving access to market and business in Zamboanga City. Local residents are already feeling that difference, less time stuck in traffic, more time for the matter. The project is part of DPWH's commitment to building smarter, safer infrastructure for every Filipino. DPWH, hashtag, hashtag Build Better More sa bagong Pilipinas. Ayan na, nagpasalamat actually, no? Si businessman, Sabi dito mga kababayan, uulitin ko, hindi naman lahat ng mga proyekto ng DPWH under the Marcos administration ay palpak, no? Yan, flood control, sapagkat yan matagal ng gawain ng mga contractors. Malaki pera talaga, no? Ang laking tulong po na ibinigay niyong flyover dito sa Zamboanga City, specifically dito sa Santa Cruz Market. Ayan. Dati nahirapan yung mga tao sa pagtawid going dito sa airport. Sa Subic Market ngayon, hindi na dahil na decongest na yung intersection, tuloy-tuloy po yung flow ng traffic at naging okay po yung business climate dito. Ayan, sabi po ng businessman na si Paquito Formulesa. So, ibig sabihin, yung flyover nila, mga kababayan, is maganda. Diba? Ayan, you see? Under the Marcos administration. Saya congratulations dyan sa Zamboanga. Diba, mga best? Hindi lang yan. Ito pa. Ayan, nakita nyo yan? Ba, maganda yan, mga best, yung unang binasa natin 10 hours ago, August 24, 2025. Ayan, ang haba niyan, mga bes. See? Courtesy po ng DPWH. Sasabihin nyo, binanatan nyo masyado. Si Secretary Bunuan, kahit papano, no, marami naman din siya nagawa under sa kanyang watch, di ba?
Sabi ko, uulitin ko, ang flood control na yan, matagal na po yan, dekada na po yan. O, di ba? Sabi po dito mga besa, saan banda ito? Basahin po natin. Sabi dyan, no? Road infrastructure, spur economic growth in Santo Tomas, Davao del Norte. You see? The Department of Public Works and Highway, which is ang DPWS, has recently completed a road concreting project in the municipality of Santo Tomas, Davao del Norte, consistent with the instruction of the President Ferdinand R. Marcos Jr. to prioritize high-impact projects that would benefit communities and promote long-term economic development, especially in remote areas across the country. You see, mga bes? Then, yan 6 days ago. Kaya, sabi ko nga, hindi naman lahat na proyekto ng DPWH ay palpak. For sure, yung mga ghost project, malamang si Secretary Bunuan ang nagsumbong kay Pangulong Marcos Jr. Ayan o, hashtag DPWH, hashtag Build Better More, hashtag Bagong Pilipinas. You see, mga kababayan, ha? Ay, updates natin. Para naman kahit papano, hindi naman magurgur ang DPWH. Marami naman silang magagandang ginawa. Ayan tapos na po yan. Ito yan napakahaba ito mga bes ayan. Yan po ay sa Davao del Norte. Wow, ganda no? Sa remote area pa yan. Biro nyo yun. Ibig sabihin, sadyang magaling yung ang DPWH engineer dito. Dito sa lugar na ito. Anong region ng Davao del Sur? Kayo na pong bahala mga bes. Hindi, Davao del Norte pala ito mga kababayan. Hindi. Ayan, road infrastructure spurs economic growth in Santo Tomas, Davao del Norte. See mga bes. Basahin po natin para kompleto detalyado. Sabi po ng DPWH, road upgrade boosts travel and trade in Peñaranda, Nueva Ecija. A newly rehabilitation road in Barangay Sadyan, Peñaranda, Nueva Ecija is now providing safer, smoother, and faster travel between the municipalities of San Isidro and General Triño following the completion of major infrastructure project by the Department of Public Works and Highway. 6 days ago mga bes. Okay? Di ba? Sabi sa inyo ayan. See? My goodness, ang ganda naman yan. Road upgrade, boost, travel and trade in Peñaranda, Nueva Ecija. 2 days ago. 6 days ago, I think August 18, 2025. Correct me if I'm wrong. Hindi lang yan. Ito pa. Yan nakikita nyo yan. You see? See? Basahin po natin para kompleto detalyado. Ayan. DPWH improved 2-lane road in Pilar, Sorsogon. The Department of Public Works and Highway, DPWH, has completed the rehabilitation of local road in the municipality of Pilar, Sorsogon Province, improving mobility, giving communities easier access to essential service. So I think August 20 ito, 2025. Okay, 4 days ago Ayan DPWH, Build Better More. Hashtag nga You see? Hindi naman lahat ng proyekto ng DPWH sa iba't ibang dako ng Pilipinas ay palpak. Hindi, syempre. Ayan Sabi dyan, DPWH improved 2-lane road in Pilar, Sorsogon. Ito pa. Ayan Tumaw ni Bypass Road, Isabela. Okay? Basahin po natin. Sabi po dito. Sabi po ng DPWH 3 days ago. I think August 21. 2025. Correct me if I'm wrong. DPWH Infrastoria. Farmers in Tumaw ni Isabela are now reaping the benefits of the
58 kilometers Tumai bypass mga besa. Hindi joke lang. Tumai ni. Ayan. Ang hirap magbasa. A road is in Isabela completed by DPWH. According to Mr. Danilo Pait at Barangay Maligaya, the new bypass has significantly reduced travel time in delivering farm products, making transport faster and more convenient. Agay. Palagay ko sa flood control ni Pangulong Marcos Jr., sinasabotahe siya dyan eh. Di ba? But I think not all, di ba? Malalaman natin ang investigasyon dyan. At sabi ko nga, panahon panidigong po yun. Ang daming palpak. Ayan sabi dito mga bes. Dati umiikot pa yung sasakyan mo papunta sa mga farm mo. Ngayon dito na lang sa bypass road dumadaan. Napabilis po yung travel time ng mga magsasaka po. Pasalamat tayo sa national government dahil sa project na ito, lalong-lalo na sa ating magigiting na mga DPWH at lalong-lalo na sa ating mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. You see, mga bes? Danilo Pait Farmer. Yan. Ito po yun, Ayan, lawak niyan. May paganyan pa. Itong pinakamaganda sa mga ideya ni Pangulong Marcos Jr. Inaalala niya talaga yung mga magsasaka. Bakit kanyo? Siyempre, nahihirapan talaga sila. Lalo na po dun sa mga remote area. Hindi po sementado ang kanilang daanan. Gumagamit po sila ng kalabaw, kabayo. Kaya pag harvest time, kinakarga nila doon. Sinusuong pa nila yung mga putik. Hindi makapasok pa ang mga hindi makapasok ang sasakyan. Kaya mahirapan talaga sila. Gagamit pa sila ng kalabaw para maidala doon sa pinaka-highway ang kanilang ani. Ngayon at itong farm road to market na ito, napakaganda. Bakit? Hindi na sila mahirapan Pag tuwing ani, kukuha lang sila ng 10-wheelers or Mazda para hakutin ang kanilang ani diretso sa market, 'di ba? Kaya malaking pasalamat ang ating mga magsasaka. Kaya sabi natin, ang DPWH talaga under watch ni Secretary Bunuan, napakadaming nagawa sa totoo lang. Kaya nga I don't think na matatanggal siya, hindi ako sure. Pero dahil nakikita din naman ni Pangulong Marcos Jr. ang kanyang pamamalakad, okay naman. Only the flood control talagang, 'di ba? So, ayun nga, 'di ba? May nagkaroon po ng resignation, courtesy call ba 'yan? Hindi po tinanggap ni Pangulong resignation niya So, for sure, nakita din ng kanyang gawa. Although itong flood control, sa dami-dami ba naman ng project mga bes, hindi niya na kayang bibisitahin for sure. Kaya nga mayroon siyang mga engineer doon sa area na yan Kaso lang sinasabotahin naman si Secretary Banuan. 'Di ba? Kaya yun, nagsusumbong sa Pangulo, for sure yan. Totoo yun. Kaya ngayon at may website na, lalo na. Kawawa kayo. So ngayon, dahil nakita po natin mga kababayan yung mga nangyayari dito sa mga ibang proyekto. Ayan. Malamang itong mga contractors, magtanda na sila. Hindi na po sila gagawa ng kalukuhan. Wala bantay sa lakay na sila ng Pangulo. Maniwala kayo. Unless, kung iba ang namumuno sa Malacanang pagdating ng panahon, baka babalik na naman sila. I hope na yung papalit kay Pangulo is talagang bantay sa lakay mga proyekto para hindi masira at sayang yung pera ng taong bayan, mga kababayan. Ito, tingnan nyo itong pedestrian na pinagawa ng Build Better More under sa Marcos administration diyan po sa Bukidnon. Tingnan nyo, napakaganda. Ayan nakita nyo yung pedestrian diyan sa Bukidnon. Ayan you see? Under ng yan, Build Better More ni Pangulong Marcos Jr. Ayan
Kung nakikita nyo yung babaguhin yung pedestrian dyan sa Kamuning, napakaganda yung gagawin ni Secretary Dizon. Oh, you see? Ganda. Oh, napakinabangan nila, oh. Woohoo! Wow, ganda. Ayan, mga best. So, yun guys, ang aking pinaka-latest update. See you again on my next upload. Bye. Yan, babush. God bless, Philippines.